Handa ka na bang magpatawad? Kahit sobrang nasaktan ng damdamin mo. Sa pagmamahal na akala mo ay totoo pero nagbabalat kayo lang pala sa paningin mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pinag-isipan kong mabuti ang bagay na to. Wala na sigurong makakapigil pa sa amin ni Maki. Kapag kasi sa bahay nila, andun ang papa at mama niya. Sa bahay naman ni nanay at tatay, laging nakabantay si Bunso. Ngayon, wala nang makakapigil sa amin ni Maki. At mukhang gusto din naman ni Maki. Para naman bago ako bumalik sa asyenda makatikim na siya ng pinakamasarap na di pa niya natitikman sa buong buhay niya. Gusto ko kasi na tumatak kay Maki ang masayang sandaling to. Yung di niya makakalimutan. At baka kasi maunahan pa ako ng iba. Gusto ko akin lang siya. Ganon kasi yun. Kung sino nakauna sa'yo, hahanap-hanapin mo. Kaya eto, nakahiga lang ako sa kama. Nilalamig na nga ako Sobrang lamig, grabe. Napakatagal kasi maligo ni Maki. Kaya eto, nanonood lang ako ng mga pampagana. At saka kahintay ko kay Maki. Aba, ang tagal, nainip na ako. Hindi ko tuloy namalayan na nakakatulog pala ako. Nagising na lang ako dahil may tumatawa sa tabi ko. Aba, si Maki, tawa ng tawa dun sa pinapanood niya sa telepono. Kaya eto, bumangon ako at umihi muna. Ay nako, napakatagal kasi ni Maki sa banyo kaya nakakatulog ako. Kaya ito, pagbalik ko sa kama, nahiga lang ulit ako. At si Maki, nanonood pa din. Maki, ano ba yung pinapanood mo? Kuya William, tulog ka kasi kaya nanood na lang ako ng nakakatawang movie. Okay. Gising na ako. Anong plano mo, Maki? Ewan ko, Kuya William. Hindi ko alam. Maki, kain na. Kuya William, paano? Wiga ni Maki na ibinaba ang telepono niya at eto, nahiga na ng maayos sa tabi ko. Hindi ko tuloy alam kung paano tuturuan si Maki. Ang hirap pala kapag walang karanasan. Magiging guro ka muna. Kaya ito, ang ginawa ko. Habang nakahiga siya, bumangon ako tapos hinawakan ko yung dalawang kamay niya na inilagay ko sa may ulo niya habang heto. Nasa may ibabaw ako ni Maki. Tahimik lang siya. Nakapikit tapos tila ba ayaw niyang makita mga pwedeng mangyari. Napapangiti tuloy ako. Ang cute kasi. Maki, huwag kang pumikit. Hindi masaya kapag nakapikit ka. Buksan mo mga mata mo at tumingin ka lang sa mga mata ko.
Ginawa niya kung ano yung sinabi ko. At eto, bawal talaga sa YouTube yung eksenang ganito. Bahala na talaga. Marahan kong idinampi ang labi ko sa malambot na labi ni Maki. Tila ba walang buhay sa umpisa, pero habang tumatagal, nanlalaban na si Maki. Matagal na naglalapat ang mga labi namin. Hanggang sa bumaba yung halik ko sa leeg ni Maki. Nagpupumiglas na siya sa kiliti pero di ko siya pinapakawalan. At maingay pala si Maki kapag kinakain. Parang chicharon eh. At pagbaba sa dibdib niya ng mga labi ko, mas lalong nagwala si Maki. Tinutulak na niya ako papalayo, pero di pwede. Kinain ko talaga ng todo. Kaya lang si Maki nag-e-enjoy na, pero teka, gagawin ko ba? Susubo ba ako? Teka, nagdadalawang isip ako Ngayon ko lang kasi gagawin to. Kasi dati, pechay ang kinakain ko. Ngayon, talong na ba? Bahala na. Ganon din naman yun. Kaya ito, ginawa ko na. Kinakabahan ako. Pero, gagawin ko pa din. Para maranasan ni Maki. Para alam na niya ang gagawin. Habang hawak ko yung kay Maki, ang cute naman. Hindi naman maliit. Sakto lang. Kaya ito, nang simulan ko na, parang nasusuka ako sa umpisa, pero habang tumatagal, na-enjoy ko na rin. Parang mas masarap pa nga ang talong kaysa sa pechay Kaya ito, ginawa ko lang ang alam kong tama. At eto, nang tumigil ako, si Maki, hinihingal kahit nakahiga lang siya. At pawis na pawis, kahit sobrang lamig dito. Nahiga na ako sa tabi niya. Nagpahinga din muna ako saglit. Nakakapagod pala yun. Kuya William, tapos na ba? Maki, hindi pa. Bakit? Kuya William, sobrang sarap. Nabitin ako. Napapangiti na lang talaga ako dahil sa sinabi ni Maki. Ginalingan ko talaga para sa kanya. Maki, ikaw naman. Gawin mo lang kung anong ginawa ko. Huwag ka matakot. Basta mag-enjoy ka lang. At eto, matapos kong sabihin yun, kumilos na si Maki. Nakahiga lang ako. Habang ginagawa niya lahat ng ginawa ko. Pinapanood ko siya sa napakaliwanag na silid. Ayaw daw ni Maki ng madilim kaya eto, kitang-kita ko siya. Halatang baguhan si Maki, pero okay lang. Masasanay din siya. At pagdating kay Bembem, natatawa ko kay Maki habang hawak niya si Bembem. Kuya William, kakain na ako. Gutom na ako Maki, kahit wag ka na magsabi, kumain ka hanggang gusto mo. Kaya ito, nang magsimulang kumain si Maki, grabe, di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Bakit ganun? Bakit ang galing ni Maki? As in, ang galing niya. Halos mabaliw ako sa nararamdaman kong kaligayahan sa mga sandaling to.
Nang saglit na tumigil si Maki, napangiti na lang ako at di maiwasan na magtanong. Maki, bakit parang sanay na sanay ka? Ginagawa mo ba yan kay Bunso? Oh, hindi kadiri naman. Pero Kuya William, naalala mo ba yung laruan na titi na pinang-prank mo sa amin ni Dave? Oo Maki. Bakit? Doon ako nag-practice Kuya William. Pero mas malaki ito. Kaya nahirapan ako. Ito ba? Nakangiti pa si Maki habang kausap ako. Ay nako, oras na siguro. Maki, tuturuan na kitang mga bayo ngayon. Paano Kuya William? Wala namang kabayo dito. Maki, sa akin ka muna sumakay. Dali na. Tumayo ka na dyan. Tapos, ituturo ko na sa'yo ang lahat.